With the permission of gentlemen, because this will be an interjection, just not really to join the conundrum, but Mr. President, may I ask a question? Yung ban China, meron silang coordinates? Yung 9-dash line nila? Wala. Wala eh. Kanina po tinatanong kung merong coordinates ang China. Ayan po yung mapa ng China. Makikita po ninyo yung 6.1. Kapag yan po ay tiningnan ninyo at pinag-aralan po ninyo yan po ay nakatala doon sa International Hieroglyphics Organization or S23. Lahat po ng coordinates nandyan. Kaya nga po pinoproblema natin, hanggang ngayon wala pa po tayong ganyan. Magandang araw po sa ating lahat. Araw ng Miyerkules. Ito po si Rene Bay. Pag bago pa lang kayo dito sa channel ko, paki-like mo lang at saka subscribe. Masaya na si Rene Bay dyan. Pag-usapan ho natin dito ngayon mga kababayan na patungkol dito sa ating mga mambabatas na pinag-usapan nila ay batas patungkol sa ating tinatawag na West Philippine Sea, na sabi pa naman ni Marcolita na wala pa naman lang nakapangalan globally, international, hindi pa na-recognize ang ating pangalan na West Philippine Sea. Dito po sa video nito mga kababayan, tunghayan natin kung ano ang gustong iparating at ipaunawa at gustong maintindihan ni Senator Marcolita yung mga paliwanag niya. Dahil dito sa video ito mga kababayan, nagmukhang kulang pa sa research itong mga katunggali na mga senador ni Senador Rodante Marcolita. At hindi natin patagalin pa, ito na po. Subaybayan natin kung ano ba ang nasa batas natin sa Pilipinas at ano ba yung batas na sinusundan natin na tinatawag natin na pangkalawakang batas o international na batas na sinusundan natin sa ating inaangkin na West Philippine Sea, na ayon ni Marcolita wala pa namang coordinates na nakalagay at wala pang pangalan na ma-recognize international. In the sponsorship speech of the Honorable Senator from Pampanga and Quezon City, he said that the resolution will signal our resolve to prevent China from claiming 500,000 square kilometers of our exclusive economic zone. I'd like to ask the gentleman, Mr. President, where did he get his data of 500,000 square kilometers? Yes, Mr. President, the data was taken from the computations based on the Philippines 200 nautical miles exclusive economic zone, Mr. President, and juxtaposed with the claim of of China in the 10-dash line, wherein about 90% of the West Philippine Sea, South China Sea, is being claimed by them. Tayo pala nakakaalam sa West Philippine Sea. Sa South China Sea pa rin. Kahit dito po mga kababayan ha, nagtaka lang po ako dahil claim tayo ng claim. Hindi naman natin sinasabi na ano ha. Gusto rin natin, ako bilang isang Pilipino, gusto ko rin magkaroon tayo ng pangalan dyan sa dagat na yan. Dahil may atin dyan yan. Wala tayong problema dyan. Pero dito lang sa usapin nito, sa issue nito ipapalabas dito ni Marcolita mga kababayan na kung nais man natin angkinin ang isang ari-arian ay kailangan talagang ito, tawag niya, may guhit. Tulad na lang mga kababayan, itong sabihin na lang natin na i-claim natin ang isang bagay. Sabihin natin sasakyan. Anong magpapatunay itong sasakyan na sa'yo yun? Diba yung nakapangalan talaga, yung restro na sa'yo. At ano pa namang dokumento kung kailan mo yun nabili, saang tindahan mo yun nabili, di ba?
Sa sasakyan pa lang yon. Pero ito, property ng Pilipinas, kumbaga. So, ibig sabihin, nais pa natin patibayin dahil gusto natin na angkinin ang itong tinatawag natin na West Philippine Sea. Mr. President, is the gentleman aware that there is a post from the National Security Council of the Philippines saying that our West Philippine Sea is approximately 381,000 square kilometers? 300,000 square kilometers, Mr. President. Are they referring to our exclusive economic zone or our territorial sea, or may we be clarified? Our exclusive economic zone with respect to the West Philippine Sea, Mr. President. Mr. President, I'd like to clarify. I'd like to be clarified rather, because the data that was provided us by the advisors to the Philippine delegation to the to the Hague, the International Arbitral Tribunal, provided the amount of approximately about 500,000 square kilometers. So we will have to clarify that, we would like to be clarified, Mr. President, as to the data. But having said that, assuming it's 345,000 square kilometers, that is still double, pretty much, or almost more than, or close to double, our land mass. In other words, it is a huge amount of exclusive economic zone being claimed by China. That we have sovereign rights over our territorial sea, as well as we have exclusive rights over our exclusive economic zone, which includes, as the gentleman has mentioned, at least from his data, 360,000 plus square kilometers. Mas malaki pa sa ating lupain. Kaya hindi maaari nating hayaan na lamang na aangkinin at ng ibang bansa, lalo na ang China. Kaya nga, kung gusto na nga nating angkinin, kailangan talagang may guhit tayo. Di ba? Yun ang gustong ipalabas dito sa video ito. Ito ang gusto nais maintindihan ang mga paliwanag dito ni Senator Marcolita. Makita natin dito mga kababayan, si Senator Marcolita binabasa na yung kung ano yung batas na ginagawa nila dyan sa Kongreso noong mga nakaraan pang mga taon patungkol dyan sa issue natin sa West Philippine Sea. Naalala ko dati, isa yun sa binida ni Claire Castro na pinagyayabang nila na makita na natin, may pangalan na ang ating West Philippine Sea. Alam nyo po mga kababayan, pag dito tayo mag-insert tayo ng pangalan sa Google Earth, maglagay tayo ng pangalan kung saan, halimbawa sa posisyon ko, yung bahay ko, lanagyan ko ng mark, minarkahan ko ng pangalan ko doon yung tapat ng bahay ko doon sa Google Earth. Pwede naman. Pero hindi yun recognized sa ibang mga na yun ang mo. Tulad din yun, yung magmarka ka dyan sa West Philippine Sea, kailangan talaga na may guhit tulad ng ginawa ng China na may tinatawag tayo, di ba, 9-dash line, parang ganun. Mr. President, I'm making this clarification because I would like to believe that the resolution is particularly related to our claim in the South China Sea, part of which is now being called the West Philippine Sea. According to the National Security Council, our exclusive economic zone in relation to that is only 381,000 square kilometers. And that is the principal interest in relation to the sponsorship speech
in connection with the resolution under consideration, Mr. President. I would like to correct that because the 500,000 does not exist, Mr. President, because as I will discuss later, in Magaliano versus Ermita, this is a jurisprudence that was penned in relation to the conflicting maritime area in Republic Act 3046 and Republic Act 9522. Our Supreme Court had the opportunity, Mr. President, of adjudicating that our total exclusive economic zone, not only in the West Philippine Sea but in the other rest of the world, is only 382,669. This is already in the jurisprudence, Mr. President. Thank you for that, Mr. President. We are currently securing the information that was relayed to us by Justice Carpio. And therefore, assuming for the sake of argument that it is 345,000 square kilometers, it does not remove the fact that that is a huge amount of our economic zone that is being aggressively taken over. Walang kukontra dyan. Hindi yan kukontra. Wala kami kukontra dyan. Whatever naman yung, ilan yung area. Ang gusto lang natin dito, paano natin ma-identify yung atin na may matuturo tayo na itong marka na ito, yun. Iba yung sinasabi at saka iba yung nakaguhit. Diba? Ito video nito mga kababayan na ilang ulit ko to, rinrecord ko to inulit-ulit ko to. Ano bang gustong patunayan dito ni Marcolita? At dito naman sa video ito, pinatunayan talaga dito ni Kiko Pangilinan na tama ang sa kanya. At saka si Marcolita, wala naman siyang sinasabi na may mali doon sa mga sinasabi. Ang gusto lang niya, sundan kung ano ang dapat na para sa atin. Dahil dito mga kababayan, nakikita ko dito, ang daming tumitira kay Marcolita dahil porket pro-China daw. Dito mga kababayan, wala tayong sabi na dadapig tayo doon sa China. Atin yun eh. Yung pagkakaintindi ko dito sa exclusive economic zone, ito yung lugar, ito yung bakura natin na anong lahat dyan na laman dyan, may karapatan tayo kumuha dahil sa atin. Pero nasa tubig yun eh. Halimbawa na lang yung isda, ipag-alagala yung isda. Kaya dito mga kababayan na bakit ito nagkaroon tayo ng issue na ganito? Dahil yung mga mangingisda natin dyan sa West Philippine Sea, tinataboy ng mga Chino, ng mga Coast Guard. Alam mo, yun naman trabaho nila. Wala naman yung kaibahan sa trabaho din natin na pag lugar namin ito, pwede man naman itataboy yung mga tao na, oy, ano ka na, across the line ka na. Lumagpas na kayo sa border, itataboy mo yun. Wala, yun. Kaya yung China, nagkiklaim din sila. At sila, may mga coordinates na, may mga guhit na sila. Tayong nagkiklaim, sinasabi lang nung nagbigay ng karapatan sa atin, itong arbitral, na iyon, hanggang dyan kayo. Tayo naman naniwala, gagawa ng batas. Pero walang ang guhit. Dito mga kababayan, gusto talaga dito ni Marcolita na makalagay tayo ng guhit para ipaglalaban natin. Para matyak natin kung hanggang saan yung ipaglalaban natin na teritoryo na sinasabi dito na West Philippine Sea. Unang-una, yung paglalagay pa lang ng pangalan. Pangalawa, hanggang saan?
by China. The only reason, Mr. President, that I'm trying to specify the exact area of our exclusive economic zone, because the next question is, would the honorable senator agree that in law a claim to land or waters must be defined by metes and bounds? Mr. President, we, with the indulgence of the good senator, we already have an arbitrary ruling in our favor. So the metes and bounds is no longer debatable. The arbitral ruling has awarded the Philippines and recognized our claim vis-a-vis China. It has rejected China's 9-line, 10-line, 9-line claim and has upheld the Philippines' position that what China is doing within the exclusive economic zone of the Philippines is illegal. And therefore, the debate as to whether there are metes and bounds is moot. We can debate until kingdom come, but that will not change the arbitral ruling in our favor, Mr. President. Hindi nga yun. Walang problema tayo dyan, Mr. Kiko Pangilinan. Walang problema. Wala yung kaibahan. Nasasabihan ka na, ito, sa'yo na to. Ipakita mo lang yun. Halimbawa, karagatan. Ituturo mo ba lang yun yung sinasabi na hanggang dulo yung magpangabot yung pananawa mo at saka yung langit, yung dugtungan ng dagat at agad hanggang doon. Hindi ganun. Ang gusto dito ipalabas ni Marcolita talaga, may guhit, may coordinates para ipaglalaban natin ng tama. Hindi yung ipaglalaban natin, yung sinasabi, yung tinatawag dito ni Kiko Pangilinan na ruling. Nagsasabi lang ito, sa inyo yun. Pero wala kang, nakasulat lang yung sa'yo, pero linagyan ka lang ng sukat. Saan mo yun itatama yung sukat? Hanggang saan yung sukat? Saan tayo nagsimula? Yung sinasabi doon sa ruling. Dito talaga nagkatalo itong dalawa, si Marcolita at saka si Kiko. Entirely correct, Mr. President, and I beg to disagree. The reason why I'm asking the gentleman for the metes and bounds to our claim on our maritime rights is because until today, I would like to believe that there has not been any specific computation or coordinates of the West Philippine Sea. I'd like to ask if is the limit of our exclusive economic zone is specifically the 200 nautical miles from our archipelagic baseline? Or is it provided under Administrative Order number 29, the westernmost boundary of the Calayan Island Group, as defined under Presidential Decree 5096? Or is it defined under Republic Act 9522 of 2009? Or Republic Act number 12064 of 2024. The question, Mr. President, is very significant because we would like to specifically determine the extent of our West Philippine Sea. Because if we are unable to do that, baka mahirapan po tayong ipagtanggol hanggang saan ang sa atin. So can we at least have an answer? Mr. President, hindi na natin kailangang ipagtanggol ang nasa atin. Napagpasahan na ng international. Pagkit ba, Kiko, sinasabi na sa'yo na yon? Dito po mga kababayan, bigyan ko lang kayo ng example. May luti kami. Yung papa at mama ko, may luti kami. Binili ng papa ko ang lote. May dokumento. Ang problema kasi, may umangkin, may nag-claim
Sinasabi na wala kayo dyan. Amin to. Wala yung kaibahan dito sa isyo sa pinaglaban natin ng West Philippine Sea. Kiniklaim na China, sa amin yun. Pero bakit kami nanalo doon? Dahil mayroon kaming dokumento. Mayroong lot data. Saan yung north? Yung tinatawag dito na coordinates. Mayroong coordinates kami na pinapakita. Pag na-identify yung coordinates, saka na-identify ilang square meters, ilang area. Ito ang gusto ni Marcolita na ipaliwanag na nais niyang pagtibayin para yung pakipaglaban natin dyan sa West Philippines ay may kabuluhan. Lagi tayong nakipaglaban doon sa West Philippines pero wala man tayo maituro nga hanggang dito kami. Sinasabi lang yung distansya, may distansya ka nga, nasaan yung marka? Yun ang nais dito, ipahiwatig o ipaintindi o ipaliwanag dito ni Marcolita. Pero kita mo ditong sagot ni Pangilinan, wala na tayo. Pag wala na, bakit pa madaming nag-claim? Halimbawa, pagbigyan natin, nanalo na tayo, nanalo na nga. Pero paano natin ipaglaban na may nag-claim pa rin iba? Tama ba ko? Arbitral Tribunal. There is nothing to defend. It has been resolved in our favor. Sa sinasabi lang yun sa tribunal. Yung kumbaga sa barangay natin. Pero itong kalaban natin, ang problema dyan, kinikilala ba ng China? Lalong hindi kikilalanin ng China dahil wala tayong maipakitang marka. Senator Kiko si Marcolita, ilang ulit ko yung pinakinggan dahil hindi naman to sariling salita ni Marcolita dito. Binabasa ni Marcolita dito ang batas. Mga Republic Act, yung mga numero-numero dyan, hindi ko na-memorize. Ilang ulit ko ito minalik-balik. Bakit ba ito? Nagtaka ko, bakit ba hindi ito naintindihan ni Kiko, yung gustong ipahiwatig, gustong ipaliwanag ni Senator Marcolita? Abogado naman to si Kiko Pangilinan. Pareha silang abogado. Kaya dito mga kababayan ang nais lang sana natin dito, na gusto ni Marcolita na umumpisahan na magkaroon tayo ng guhit para itong mga mangingisda natin medyo komportable na manguha ng mga lamang dagat din, yamang dagat. Dahil ano man lang dito natin, parang itong bakura natin, parang fishing ground ng mga karatig bansa natin. Hindi naman sana to pa pwede natin pag-awayan. Kung tutuusin lang, halimbawa, binubuli tayo. Pagbigyan natin ng totoo na binubuli tayo. Alam mo naman, yung bata at saka yung malaki, karamihan yung mga bully, yung mga malalaki. Yung China, malaki, kumpara sa Pilipinas. Talagang bubulihin talaga tayo. Accept natin yon. Pero hindi ibig sabihin na binubuli ka, makipaglaban ka, pinapakita mo na matapang ka. Hindi naman to tapang-tapangan. Makipagkapitbahay tayo, makipag-usap tayo. Lima, sabihin na China, mangingisda kayo rito. Sige. Pag ganitong season, pag malakas ang hangin, pwede naman din kayo makalipat dun sa pisto naman magapangisda. Dahil yung isda dyan, palipat-lipat lang yun eh. Yung mga tirahan lang niya dyan, yung medyo puntahan ng isda, doon mangingitlog. Yun man lang pinaka-issue dyan. Pero alam mo natin mga kababayan, bakit ito na-raise itong issue? Ito kagagawan ng ating mga lalo na itong si Tariela.
wala namang masama kung magiging matatakutin tayo. Matakot tayo sa mga bagay na makapahamak sa atin. Hindi naman tayo pwedeng magpaalila, di ba? Pero sa puntong ito, hindi naman inaalila. Binubuli lang, hanggang buli lang. Hindi naman nakipagpatayan eh. Para lang sana mapag-usapan ng maayos. Ang problema kasi dito mga kababayan, bakit ito? Gumagawa sila ng resolution patungkol doon sa sinasabi dito ni Tarila, sinasabi dito ni Erwin Tulfo. So, nakakalungkot mga kababayan na ang maiipit dito ay ang maliliit na mga tao. Itong mga politiko nito, wala itong iniisip kung ano ang resulta ng ekonomiya ng Pilipinas dahil mayaman na to. Dito sa Pilipinas at saka ibang bansa, marami na to sila pera. Itong mga politikong nagbibida-bidahan. Dito natin makikita dito mga kababayan, sino ang pro-Philippines? At saka yung mga nakikisaw-saw lamang sa gulo para sila'y sumikat. Nako. Defend and uphold is the ruling. Mr. President, I think the gentleman from Pampanga and Quezon City is looking at the arbitral award as it is. I'm not saying that, of course, we won the EEZ, but it is still incumbent for our country, Mr. President, to define our West Philippine Sea. Because until now, as we will discuss later with the indulgence of the gentleman, we need to look at the coordinates, Mr. President. I'm only asking whether the basis of the West Philippine Sea is the 200 nautical miles from the archipelagic baseline. Because as the defense establishment say it, Mr. President, it is the approximation of our exclusive economic zone. Our exclusive economic zone is 200 nautical miles from our archipelagic baseline. So, can we assume that are we proceeding from there? Or are we defining the extent of our WPS from Executive or Administrative Order Number 29, Presidential Decree 1596, Republic Act 9522, o Republic Act 12064? Kasi kailangan po natin ma-define muna, Mr. President. Totoo po na ang arbitral award, in-invalidate po yung 9-dash line. Tama po yun. Pero hanggang dun lang, hindi naman sinabi ng arbitral award kung hanggang saan ang hangganan ng ating West Philippine Sea. That's why I am asking the gentleman kung alam po niya kung saan tayo magsisimula para sa ganon, i-determine natin, i-ascertain natin ang extent ng ating West Philippine Sea. Yes, if I may reiterate, Mr. President, we see the point being raised by Senator Marcoleta. He mentioned Salamat. Parang nag-gets mo na konti. Kunti na lang, Senator Kiko. Kunti na lang. Maintindihan mo na yung nais iparating, nais ipaliwanag ni Senator Marcolita. Tuloy mo yun, tuloy. Administrative Order Number 29, which defines the West Philippine Sea. It was issued in 2012.
On the other hand, in addition, we have the Philippine Maritime Zones Act, or Republic Act number 12064, enacted in 2024. These are government records that recognize the West Philippine Sea in official documents, and under the UNCLOS, which grants the Philippines the EEZ extending to up to 200 nautical miles from its coastline. This is the law. There is an administrative order, and of course there is UNCLOS. It is the position of this representation, Mr. President, that all three, UNCLOS, Administrative Order number 29, issued in 2012, and Republic Act 12064, enacted in 2024, are sufficient to be able to establish our exclusive economic zone as well as our territorial sea, Mr. President. So, Mr. President, if the answer is that Administrative Order number 29, which is the westernmost boundary of the Calayan Island Group, as defined under Presidential Decree 1596, is the very source of our determination of the West Philippine Sea, Together with, Mr. President, the Philippine Maritime Zones Act, taken in conjunction with. So it's the AO 29 as well as RA 12064, and finally, UNCLOS. Yes, Mr. President, isa-isayin lang natin. Doon muna tayo sa Administrative Order number 29, which confirmed Presidential Decree 1596. Mr. President, under PD 1596, President Marcos Sr. drew boundaries around certain features of the Spratly Island and called the enclosed area as Calayan Island Group. At that time, there was no exclusive economic zone yet under the UNCLOS. However, is the Honorable Senator aware that in 2016, the South China Sea Arbitral Tribunal declared the boundaries of the Calayan Island Group as contrary to the UN Convention of the Law of the Sea? Well, Mr. President, I'm not familiar with the particular findings, but Yun lang. Kulang pa pala sa research sa Congressman Senator Kiko. Paano yon? Sige, tuloy. again, immaterial in the context of the award of the International Tribunal. That will not be immaterial, Mr. President, with all due respect. Kasi nga po talagang Kulang ka mag-research. Pwede naman siguro, pero sa tingin ko dito may mga binabasa na rin to, pero hindi lang masyado naintindihan siguro ni Senator Kiko. Salamat, Senator Marcolita, sa pagpaliwanag mo. Sige, tuloy. determine natin kung gagamitin po natin yung Presidential Decree 1596. Sabi po ng Arbitral Tribunal, contrary po yun sa UN Convention of the Law of the Sea. Basahin po ninyo yung Arbitral Award. Nandun po yun sa paragraphs 573 to paragraphs 576. Sabi po niya, China and the Philippines has no right to enclose the Spratly Islands with the system of archipelagic or strait baselines, as though there is a single group islands or an offshore archipelago. Yun po yung sinabi. Kaya nga po, I am pointing this out, hindi natin magagamit yung 1596, not even Administrative Order 29. Kung sasabihin naman po natin, Mr. President, yung 9522 na banggit nila,
Is the Honourable Senator aware that Republic Act 9522 merely defined the Philippine archipelagic baselines from which to measure the territorial sea, exclusive economic zone, and continental shelf? Yun lang po ang ginawa noong 9522. Wala po siyang kinalaman in the determination of the exact area of the West Philippine Sea. Na-define lang po yung mga baselines natin para doon natin kwentahin yung ating territorial sea, yung ating exclusive economic zone, at saka yung ating continental shelf. Alam natin, ang EEZ at saka continental shelf, 200 nautical miles from the baseline. Territorial sea is 12 nautical miles from the baseline. Ngayon po, Mr. President, kung halimbawa ay babanggitin natin ang Republic Act 12064, ito po yung 2024 law, ang may problema po ito Section 2 of Republic Act number 12064 defines the West Philippine Sea as follows. The maritime zones of the Philippines on the western side of the Philippine archipelago, including the Luzon Sea and the territorial seas of Bajo de Masinloc and the maritime features of the Calayan Island Group, shall collectively called the West Philippine Sea. Ano pong problema nito, Mr. President, Your Honor? Based on that definition, would the Honorable Senator agree that the westernmost limits has two elements? Yung 200 nautical mile limit of the Philippine Exclusive Economic Zone and Continental Shelf, and the 12 nautical limit of the enclave territorial sea of high tide elevations of Calayan Island Group, including those outside the Philippines Exclusive Economic Zone. Hindi rin po natin magagamit yung 200 nautical mile limit, Mr. President. Bakit po? Alam po ba ng ating honorable gentleman from Pampanga and Quezon City na pag ginamit po natin yung West Philippine Sea na 200 nautical mile limit ng ating exclusive economic zone. 17 features po ng Calayan Island Group ang mawawala sapagkat wala po siya. Hindi siya na-enclose ng 200 nautical miles. Alam din po ba ng ating Honorable Senator, that four of those features would fall outside the definition of the West Philippine Sea as occupied by the Philippines. Ito pong apat na ito ay okupado na ng ating bansa. Ngunit wala po siya sa 200 nautical miles Yun ang punto ni Senator Marcolita na ipaglaban natin. Pag iyon ang basihan talaga, yung anong ruling na ipanalo, ano sinasabi doon, tanggap na lang tanggap sa mga sinasabi, pero salungat doon sa ibang mga pahayag, yung gusto natin na angkinin. Angkin tayo ng angkin. Wala tayong nakalagay doon na hanggang saan ba talaga? Ano ba talaga ang nakadefine sa ating sinasabing West Philippine Sea na andoon din nakasakop ang ating exclusive economic zone at yung iba pang mga lugar natin sa Pilipinas na sa Pilipinas naman talaga. Pero pag susundan mo yung sinasabing distansya kung saan nag-umpisa, lagpas na siya doon, hindi na natin. Dito tayo makikita mga kababayan kung hanggang saan ang mga talino nitong mga mambabatas. Kaya dito kay Senator Marcolita, palakpakan. Kaya dito mga kababayan ilang beses na tayo nakarinig, West Philippine Sea is Spratly Island, pag ganun ipaglaban natin kung ano-ano doon. Walang nagpapaliwanag ng ganun. Ganun kalinaw ang pagpaliwanag ni Senator Marcolita.
Hindi ibig sabihin na si Senator Marcolita ay pabor sa China, pabor sa Pilipinas. Gusto na niyang matukoy. Dahil ipaglaban natin. Gusto natin laban. Hindi nga natin alam saan tayo mag-umpisa, hanggang saan natin tatapusin. Naniwala na lang agad tayo na nanalo tayo sa arbitrar. Nanalo tayo sa laban. Ang problema, kinikilala ba ng kaagawa natin ang pagkapanalo natin? Di ba hindi? Diba? Laban tayo ng laban. Hindi kinikilala. Kami, tayo nanalo. Pilipinas nanalo dyan. Ang problema, tayo lang naniwala na tayong nanalo. Sila hindi. Bully yun, di ba? Napakalaking bully. Pero pag may ipakita tayong dokumento na nagpapaliwanag, may guhit kumpleto kung anong gusto nila, may ipakita tayo, may maisubmit tayo, na ito ang katotohanan na aming pagmamayari ng Pilipinas. Ito ang dokumento. Maliban lang sa inyong mga sinasabi, maliban sa inyong bayag, ito talaga. Marka, wala yung kaibahan sa lupa. Sinasabi lang, akin ko to lupa to. Saan yung papel mo? Nagpapatunay na sa'yo yun. Saan yung marka? Saan yung north? Saan yung east? Saan west? Ilang marker ba yung lupa mo? 4, 5, 6? Parang ganun. Parang ganun din sa atin. Mahirap ba yun intindihin? Mr. Kiko Pangilinan? Na tinatawag na Tito Island. It's 227 nautical miles to Palawan. Parola or Northeast K, 240.2 nautical miles to Palawan. I don't see the... Kota or Laita Island is 207 nautical miles to Palawan. And Lakiam K, 203.7 nautical miles to Palawan. Are you aware, Mr. President, that these features are separated by high seas? Ito po ang problema eh. Kaya po nagiging importante na kailangan po natin munang pag-aralan hanggang saan eksakto po ang coordinates ba ng ating West Philippine Sea. Yun ang punto ni Senator Marcolita. Hindi niya kinukontra yung pagkapanalo natin. Hindi niya kinukontra, hindi ibig sabihin na ayaw niya sa Pilipinas, gusto niya ipabor sa China. Gusto niya mapatibay ang ating katibayan. Ay yung dokumento, yung marker. Maisubmit natin sa tamang husgado, sa tamang korte. Ipaglaban yun eh. Hindi yun sa patapangan. Hindi yun sa pabagsikan, paanghangan ng mga salita doon sa karatig bansa natin. Hindi yung madadala nga, pag hindi nyo gusto ang demokrasya sa Pilipinas, layas kayo. Tulad ng ginawa ni Erwin Tulfo. Hindi yung madadala yung pakita mo. Aalipustahin mo yung pangulo na ibang bansa dahil nasasaktan ka, ipaglaban mo yung, nagpapakita ka na, ipaglaban mo yung karapatan mo dyan sa West Philippine Sea na sinasabi natin. Sa pamamagitan na aalipustahin mo yung ibang leader sa karatig bansa natin, aawayin natin sila. Tama ba yun? Pinangaralan kay tuloy ni Rene Bay. Kaya nga ang gusto ito ni Marcolita ipalabas natin eh. Diplomasya na pamamaraan, hindi tapang-tapangan. Wala naman nagsabi dito mag-surrender tayo. I-surrender natin. Atin yun eh. Kayamanan natin yun. Biro mo yung exclusive economic zone. Lahat na andyan sa ilalim ng dagat yan. Tayo ang may karapatan. Halimbawa may oil, may gas dyan. Tayo maginabang. Kahit sino mang tao siguro ng mga Pilipino, ayaw ipamimigay.
Kahit nga sa atin, simpleng bagay, kahit nga basura sa atin eh. Hindi nga natin basta-basta ipamimigay. Gusto pa natin pakinabangan, di ba? Yun ba kayang tagong yaman dyan sa ilalim na dagat na tinatawag natin West Philippine Sea? Yun lang ang gusto ipahiwatig dito ni Senator Marcolita, mga kababayan, na patibayin natin ang ating mga dokumento, ang ating mga tinatawag na yung paano tayo gumagawa ng guhit para ma-determine kung hanggang saan at ma-recognize tayo. Hindi lamang tayo lang Pilipino na nakakilala, kailangan ng kilalanin din sa ibang legal nga mga bisis doon sa pandaigdigang korte. Sinasabi lang dyan na sa arbitral, na award na, yung sa atin yun, ganon. Yung sinasabi nun, madali man lang, para man lang nasa barangay, amicable settlement. Oo, ano mong pinag-awayan nyo dyan? Pinag-awayan namin yung bakuran. Bakit tinapon niya yung basura doon sa kabila? Pwede ba mag-usap na lang kayo? Yung bakuran mo hanggang saan? Dyan. Sige, sa'yo yun na. Okay. Itong bakuran din, sa'yo yun na. Pero, sinasabi lang sa'yo. Pero walang naglagay. Ang korte, ang arbiter, hindi sila naglagay nga dito, ang marker mo hanggang dito ka lang. Sinasabi lang. Na mula sa baybayin, hanggang dyan ka, yun susundan mo. Ngayon, ang nangyayari dyan ngayon, pag sinusundan lang yung ilang nautical miles, dyan ma-determine ang ating tinatawag na West Philippine Sea. West Philippine Sea. Nandyan din, nakasakop ang ating exclusive economic zone. Lahat-lahat andyan na atin yung. Pero ang totoo pala, may atin ang lugar dyan, nasakop ng Pilipinas na lampas na doon sa distansya, sa radius na inalalagay doon sa tinatawag na arbitral na panalo natin. Di lugi tayo. Sinasabi lang tapos pag sinusukat hindi pala aabot doon. Yung inangkin, ang gusto ipalabas dito ni Marcolita, mga kababayan, yung kung anong ipaglalaban natin, yun ang lalagyan natin ng marka. Pag pinagbasihan lang yung binabasa kanina ni Kiko Pangilinan, lugi talaga tayo. May mawawala talaga. Dito ako napahangan ni Marcolita Ilang beses ko to hindi ko naman masasabi ng malinaw pero maintindihan ko yung nais niyang iparating sa ating mga mamamayang Pilipino. Dito sa mga bumuboto kay Senator Marcolita, wala talaga. Tumpak talaga. Hindi sayang. Kaya dito, mga kababayan, sa mga politiko na, sa mga ngayong darating na halalan, 27, 28, wala na, eleksyon na ulit. Sana itong mga klaseng mga politiko, ito ang mapili natin. Tandaan nyo po, kung sino ngayon ang politikong pulpul. Tapon na yun. Tapon natin. Hindi natin na isama. Nating mga batas sa ngayon, kung titingnan natin, hindi po natin sila magagamit, Mr. President. Kaya napakahirap po ngayon nating sagupain yung mga pananaw na parang may nag-aangkin ng atin pero hindi pa natin ma-define kung ano talaga yung atin. Kaya po dito ako nagsisimula, Mr. President. Mr. President, if I may be allowed, again, I don't see the point. Are we trying to say here that the arbitral rule Hindi mo talaga na-gets, Senator Kicks. Grabe naman ito, Senator Kicks. Alam niyo po, mga kababayan, pag alam mo natin,
may mga pride naman tayo, mga mambabatas, parehas kayong abogado. Hindi naman masama kung yung paninindigan mo, yung pagkakaintindi mo, kahit alam mo naman yung mali pagkakaintindi mo, ipaglaban mo lang yung dahil ipakita mo na mas magaling ka kay doon sa katunggali mo. Alam mo dito mga kababayan ha, hindi ito nagpagalingan silang dalawa. Wala man tayo mapapala dito kung sino magaling sa kanilang dalawa. Ang gusto lang natin sana dito na mangyari, may isang bagay silang mapagsang-ayunan na ikakabuti sa Pilipinas. Ang nangyayari kasi dito, mas pag magaling ka, mas magaling ako sa'yo. Parang ganun. Ito naman si Marcolita, wala siya. Ipaniwala niya kung ito talaga ang nakikita niya base doon sa nakasulat. Hindi nakita ni Kiko Pangilinan. Ang laki pa naman ng pananaw niya. Sana. Bakit di na nakita? Tapos malinaw pa yung mata nito. Itong isa naka-egg-glass na medyo malabo na pag wala tong salamin. Hindi ito makikita parang ako. Pero ito yung isa, ako po, ang laki pa ng bintana. Ang liwanag, di ba? Pero hindi niya nakita And therefore, we should stop claiming what was awarded us. I don't see the logic, Mr. President. Kiko, hindi sinasabi ni Marcolita na ayaw niya. Gusto pa nga niya papatibayin yung inaangkin natin. Dahil nakita na mas kulang pa. Ang laki ng bintana mo, di mo nakita. Birang tao to. By the arbitral tribunal. It is ours. Now, is the gentleman saying the tribunal was mistaken and therefore what was awarded to us should not have been awarded to us? Sinasabi ba ni Marcolita na mali? Wala sinasabi si Marcolita na mali. May kulang lang sa atin. Mahirap ba yun intindihin, Keks? Problematic, well, at least from the point of view of the good senator, problematic definition of what the West Philippine Sea is. I beg to disagree, Mr. President. Besides, the arbitral ruling did not touch on the issues being raised today by the good senator. And even if it did, assuming it did, hypothetically, we were still awarded, and we were our claim and our rights were recognized, and China's rights were rejected. Are we saying here? Ang tanong nga, kinikilala ba yung pagkapanalo natin? Ano bang mapala natin? Nanalo tayo. Tayo lang naniwala na nanalo tayo. Itong katunggali natin, hindi naniwala. Kaya nga, yun ang kulang. Hindi na yung sapat na sinasabi ng na-award na arbitral na nanalo kayo, tapos hindi kinikilala ng kabila. Wala naman sana para lang isang buting tubig yon, napanalo mo ng isang buting tubig, o dalhin mo na, suksok mo na sa bahay mo, wala na makaagaw. Upin yun karagatan yun. Mahirap pa intindihan yun, Kicks? To go back to the arbitral ruling, to the tribunal, present a new definition of what constitutes West Philippine Sea so that they can
amend or they can set aside the award. Please, I would appreciate being clarified. Let me clarify, Mr. President. Are we getting the impression that the West Philippine Sea was awarded to us by the Arbitral Tribunal on a silver platter? Sinabi po niya kung nasaan yung ating mga coordinates? Well, Mr. President, Tayo po ay merong entitlement sa 200... again, Mr. President, assuming that these have to be defined, I think we can define that by Philippine law. Assuming mo lang. Assuming ang gusto ni Marcolita dito, ma-define, hindi assuming. Specific definition, yung tinutukoy natin na West Philippine Sea. Halimbawa, sabihin na lang ng lupa mo, itong lupa mo, 100 square meter. Pag sabi lang, may award ng 100 square meter, saan ngayon ang marka? Saan mo nakuha yung 100 square meter mo? Parang ganun ang nais ipaintindi ni Senator Marcolita. Nanalo ka na eh. Hindi naman yun bigas na o isang sakong bigas. Sa isang sakong bigas nga may 50 kilos, may 25 kilos, may 5 kilos. Di ba? Kailangan mo ma-identify talaga kung saan. Kicks. Laki ng bintana mo, hindi mo nakita. Assuming I'm without conceding that there is no definition because we believe it has been properly defined and Naniwala ka nga. Walang problema. Tayo mga Pilipino, naniwala dyan. Maniwala tayo na nanalo tayo dyan. Ang tanong, makapigil ba yung pagpaniwala natin na nanalo tayo na wala na makaagaw ng ibang bansa niyan sa sinasabi nating West Philippine Sea? Yung paniniwala natin na nanalo tayo sa ruling na yon, yun ba ay makapagpigil doon sa mga gustong mga angkin doon? Na maglagay din sila ng marka? At dadalhin nila sa korte na ipapakita nila may marka din kami. Tapos tayo wala. Sinong paniwalaan? Yung may marka o yung sinasabihan lang? Ayun. Nalikturan ka tuloy. yeah. The maritime base. Oh, we were not in the Senate then, but Mr. President, may I, Mr. President? The majority leader. With indulgence to those who were not with the here. permission of course, Yes, with the permission of the two gentlemen. Senators Pangilinan and Rodante Mac. Yes, for the indulgence of our colleagues who were not here, the 19th Congress, namely Senator Pangilinan, yourself, Mr. Senate President Pro Tempore, the Senate President, and Senator Marcoleta. We had a long discussion on the floor approving the baseline, Philippine Baseline Maritime Zones Act. Dalawang batas yung pinasa ni Senator Tolentino, who was also Senator Subiri, wala kami problema. Naggagawa kayo dyan. Naniwala kami. Walang problema, naniwala kami. Ngayon, sa batas na ginawa natin, ang problema kasi, tayo lang naniwala. Ang gusto iparating dito ni Marcolita na gusto din natin iatas doon yung paniwala natin, maidokumento sa korte para maipaliwanag natin kung hanggang saan itong West Philippine Sea natin na ma-recognize, maitala. Walang problema, lilinlagay, linagdaan, kung sino-sino. Walang problema. Kinikilala natin Pilipinas. Pero ang problema kasi dyan, Mr. Senator, tayo lang nakakilala, hindi kinikilala ng iba. Ang gusto dito ni Marcolita, nakikilalanin din ang anong gusto natin.
Kulang pala yung sinasabi, arbitral. Kulang. Kulang pa, hindi sinasabing mali. Nakulangan pa si Senator Marcolita. Dahil pag susungkabay natin, i-accept natin yung sinasabi sa ruling na yon, yung sinasabi ni Marcolita kanina na may 4 pang mawawala sa atin na ngayon ay atin na yon, sakop na natin. Nagiging barangay na, nagiging municipality natin. Nalumbabas na doon sa sinasabi na ilang milya galing sa ating mga kustal. Yun ang paniniwalaan nyo o pag mawala, hayaan na lang natin. Hindi yun napasama doon sa sinasabi. Iyon ang gustong ipahiwa, iyon ang gustong itama. Idagdag ni Senator Marcolita, nakulangan siya. Ipaglaban nga eh. Gusto na ipaglaban nyo o kung anong gusto nyo, magpalakpak lang yung kasama mong mambabatas dyan. Diba, magbabasa din. Bakit ito? Yun ang ginagawa ni Marcolita. Binabasa din niya. Iniintindi niya yung binabasa niya. Ito, wala nang problema eh. Sa ginagawa ninyo, wala tayong problema. Akseptado yun, nagawa ng batas. Pero ang gusto dito ni Marcolita, mga kababayan, be specific talaga. And I can clearly recall he would always perform his explanation on the middle podium with a blackboard, whiteboard rather, with a map. Pinapakita niya, like a teacher, like a professor, showing the Kahit palagi magmukha pa kang scientist dyan, pero parehas tayong Pilipino, walang aalkontra dyan. Atin yun eh, angkinin natin. Kahit ako naman dyan, sige, sang-ayon ako dyan. Ang tanong, ito mga katunggali natin na nagkiklaim din sila, sang-ayon sa ginagawa natin, di ba hindi? Walang kukontra dyan, Mr. Subiri. and what it covers. So meron na po tayong approved and signed by the President a Republic Act on these 2 measures. It was the Philippine Baseline Law and the Philippine Archipelagic Sea Lanes. So maybe the 2 gentlemen can look into these 2 laws to see the exact coordinates that we approved as a law, as laws. This is Republic Act number 12065 and 12064. With the Mr. permission of President, the 3 gentlemen, the Senate President is recognized. with the permission of gentlemen, because this will be an interjection, just not really to join the conundrum, but Mr. President, I ask a question. Yung ban China, meron silang coordinates? Yung 9 dash line nila? Wala. Wala eh. Tayo nga may baseline eh. 10 dash line na. May coordinates ba? Wala eh. Tayo nga may baseline survey law eh. Tito Sin, wala tayong pakialam kung may coordinates ba or may baseline ang China. Ang tinututukan nito ang atin. Ito ugali ah. Dito natin makita mga kababayan ha, yung balagbaga na style. Halimbawa, may sasabihin sa iyo, magpunta kayo dyan tapos fall in line. Halimbawa, mag-process ka ng license, magpunta ka ng isang opisina. Every window may nakalinyang mga kliyente. Sinasabi dito sa isang window, sinasabi dito na fall a single line. Tapos yung kabila, walang linya. Pwede mo ba bang
Hindi ka lilinya dahil yung kabila walang linya. Susuot ka lang doon. Pupunta ka lang doon, hindi ka kung sino sinusundan mo. Yun ang gusto dito ni Soto eh. Wala nga sila. Bakit hanapan? Wala man sila. Buti ba tayo, mayroon tayong baseline. Yung baseline na nga natin pinagbasihan, hindi tumama doon sa gusto natin. Kung nasusundan yung mga kababayan sa sinasabi kanina ni Marcolita, yung baseline na pinagbasihan, ilang nautical miles simula sa baseline, may mga ari-arian pa tayo, may asset pa tayo doon na hindi inabot doon sa baseline na sinasabi. So yun ang sinasabi, yun ang pinoproteksyonan ni Marcolita na pag sundin natin yun, may mamawala tayo. Kaya nga, kailangan natin yon markahan hanggang saan yung kiniklaim natin. Kanila eh. So I want to find out where are the coordinates of China in the West Philippine Sea. Mr. President, may I request that ano nyo ngayong number 3? Yung Mr. South President, China Sea. while we're doing some administrative matters, just for the record, because earlier our data or our assertion that about 500,000 square kilometers of our exclusive economic zone and territorial sea and sovereign waters is being claimed. This was a lecture by retired Supreme Court Justice Carpio in his paper, West Philippine Sea Lecture, in the Philippine Social Science Council, hosted it February 2016, and I quote his, for the Philippines, what is at stake in the South China Sea are, number one, about 80% of its EEZ rather, comprising 381,000 square kilometers of maritime space, including the entire Reed Bank and part of the Malampaya gas field, and number two, 100% of its exclusive continental shelf, estimated at over 150,000 square kilometers of maritime space. Either the Philippines keeps this, and I quote, maritime entitlements, or we lose them to China, according to the retired justice. And he added, effectively, China's 9-dash line claim encroaches on over 531,000 square kilometers of Philippine EEZ and continental shelf, including all the fishery, oil, gas, and mineral resources found within this vast area, which is larger than the total land area of the Philippines. This Chinese aggression, according to Chief former Justice Carpio, is the gravest external threat to the Philippines since World War II. Mr. President, ang binanggit niya kanina ay pinagsama-sama po niya yung exclusive economic zone at saka yung continental shelf. Talaga po nga abot kayo ng 500,000 square kilometers. Ang pinag-uusapan po natin, exclusive economic zone lang. Kaya po Mr. tayo President. nakukumpios. Kanina po tinatanong kung merong coordinates ang China. Ayan po yung mapa ng China. Makikita po ninyo yung 6.1. Kapag yan po ay tiningnan ninyo at pinag-aralan po ninyo yan po ay nakatala doon sa International Hieroglyphics Organization or S23. Lahat po ng coordinates nandyan. Kaya nga po pinoproblema natin, hanggang ngayon wala pa po tayong ganyan. Sana man lang yung West Philippine Sea, kapag ka lahat po ng kailangan ng United Nations, kasi bago po tayo makapagpatala. O Soto, anong sinasabi mo kaninang wala o may naipakita si Senator Marcolita? Meron eh.
Ito mga kababayan, hindi ito gawa-gawa ni Marcolita. Binabasihan lang niya yung mga dokumentong kung anong meron tayo. Kaya nga, dito natin makikita mga kababayan kung sino talaga yung mambabatas natin na matatalino. Magaling umintindi sa binabasa. Itong mga pagkakaintindi nitong mga ibang mga senador, para rin pagkakaintindi ng mga vlogger. Parang parang si Kiko at saka si Soto parang hindi naman mga mukhang mga kagalang-galang naman pero parang bakit ito? Alam mo dito mga kababayan, pag wala ito si Marcolita, hindi natin ito malaman paano niya ipaliwanag. Pag ito, magdepende lang tayo sa mga gunggong nito, mga dating mga senador, naku po, maliligaw tayo. Maniwala lang diretso sa mga sabi-sabi. Naniwala lang sa mga sinasabi. Ito si Marcolita, hindi naniwala sa mga sinasabi. Yung batas talaga, kung anong nakasulat, iniintindi. Ang nakikita dito kasi ni Marcolita, mga kababayan, ang problema natin, yung pag-award ng arbitral award na nanalo tayo, hindi na natin yung problemahin. Yung wala dyan, yung marka hanggang saan itong tinatawag natin na West Philippine Sea, paano natin yung markahin? Pag andoon na yun, hindi naman sinasabi na napakawalang bisa, na mapawalang halaga na yung binabanggit nila kanina. Kasama din yun. Lalo pang mapagtibay. Nasimunan katuloy ni Rinibay Titusin. At hanggang dito lang po mga kababayan, ito po si Rinibay. Hanggang sa muli nating video, salamat at kita-kita tayo.